Welcome back po sa Panahon TV. Time check muna tayo. Philippine Standard Time po natin ay 5:04 ng umaga. Sa puntong ito, kasama po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa para malaman po natin ang update tungkol nga po sa low pressure area. Makakasama po natin si Mr. Fernando Cada na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Cada. Good morning din sa iyo at magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay na maagang bumabangon para malaman ang lagay ng panahon. Mr. Cada, kadalasan po kapag may mga weather disturbances, kagaya po ng mga low pressure area o kaya naman po ay bagyo, nababanggit po ng mga forecasters ang tungkol po dito sa tinatawag na Coriolis effect. So paano po ba ito nangyayari at ano po ba ang epekto nito sa galaw ng mga low pressure area o kaya naman po ay ng mga tropical cyclones? Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, meron tayong tinatawag na technical term. Ito ay yung Coriolis effect o Coriolis force. Ito ay isang klaseng force na kung saan ito ay apparent forces o parang isang force na hindi natin nakikita dahil sa pag-ikot ng mundo o yung sa Earth's rotation. So, ibig sabihin po nito, pag tayo ay nandito sa Northern Hemisphere, ang tinatawag nating Coriolis force o yung Coriolis effect ay nade-deflect ang hangin papunta sa kanan. Samantala, pag nasa Southern Hemisphere naman tayo, ang galaw ng hangin, ang deflection niya ay papunta sa kaliwang bahagi. Usually, kung hindi umiikot ang mundo, ang direksyon ng hangin natin ay pa north to south. Dahil nga umiikot ang mundo sa kanyang axis, nagkakaroon ng pagkakaiba ng deflection o recurvature ng hangin dito sa Northern Hemisphere at sa Southern Hemisphere. Katulad ng mga nakikita natin na high pressure area, low pressure area. Sa Northern Hemisphere, ang low pressure area, ang ikot niya ay counterclockwise na makikita natin sa figure at ang high pressure area sa Northern Hemisphere ay clockwise. Kabaliktaran naman yan sa Southern Hemisphere. Kung titignan natin ang pagko-compare dito sa dalawang bagyo na ating ipapakita, so ito ay yung bagyo na nasa Northern Hemisphere at sa Southern Hemisphere, makikita natin ang hangin pag may bagyo ay counterclockwise sa Northern Hemisphere, katulad dito sa Pilipinas, at kung magkabagyo naman sa Southern Hemisphere, dahil pa rin sa epekto ng Coriolis force o Coriolis effect, ito ay clockwise o katulad ng nakikita natin sa figure. Ang Coriolis ay diniscover ng isang French scientist na ang pangalan niya ay si Gaspard Gustave Coriolis. Siya ang una nakaalam ng epekto ng isang bagay kung ito ay umiikot. Katulad ng mundo, kaya ang ating weather disturbance, pag may bagyo, ganyan ang ikot o takbo ng hangin o sirkulasyon pag sa Northern Hemisphere at sa Southern Hemisphere. Okay, so ayan po, dagdag kaalaman po para sa ating lahat ngayong umaga. Ulitin ko lamang po ang tungkol dito sa nabanggit ni Mr. Cada, kapag po sa Northern Hemisphere ang ating pong hangin ay nade-deflect, yan po ay pakanan. Samantala kapag po sa Southern Hemisphere, yung hangin naman po natin ay nagde-deflect, yan po ay pakaliwa o pa-left side. At dahil nga po sa pag-ikot ng ating mundo, yan nga po yung nakaka-apekto dito sa takbo ng ating hangin. At kapag po sa Northern Hemisphere, katulad po dito sa atin sa Pilipinas, ay ang takbo po ng mga bagyo ay counterclockwise at kabaligtaran po nito sa Southern Hemisphere kung saan ang mga bagyo naman po ay umiikot, yan po ay pa-clockwise. So ayun po, tandaan po natin yan at ay dagdag po natin yan sa ating mga natutunan dito po yan sa Panahon TV. At eto naman, dumako na po tayo sa lagay po ng panahon dito sa Pilipinas. Sa mga oras sa ito, Mr. Cada, nasaan na po ba ang low pressure area na binabantayan natin sa ating PAR at paano po ba ito kikilos sa mga susunod na mga oras? Sa ngayon, makikita natin dito sa ating satellite figure, halos disorganized yung kanyang cloudiness. Ibig sabihin, napakalawak ng sakop niya. At kasalukuyan, halos hindi ito gumalaw o quasi-stationary. At nandito pa rin siya sa vicinity ng Surigao del Sur. At inaasahan natin, yung kanyang kaulapan ay pupunta dito sa may area ng Kabikulan at sa mga area ng Kabisayaan. So habang nandyan yan, kahit low pressure area pa rin yan, magbibigay pa rin yan ng pag-ulan. At sa mga susunod na oras, patuloy natin itong imo-monitor kung anong magiging senaryo. At dahil nga po nabanggit yun na medyo stationary po, halos hindi po gumagalaw itong low pressure area na ito, paano po ba maapektuhan ng LPA na ito ang lagay ng ating panahon para sa araw nito ng Lunes? Ayon po yan sa inyong inilabas sa 5 a.m. weather forecast. Base nga dito sa ating satellite, makikita natin yung kaulapan na kulay dilaw na nire-represent itong satellite image at pula. Halos ang Mindanao kasama ang Central at Eastern Visayas, makakaranas yan ng patuloy na mga katamtaman hanggang sa kung minsan ay
malakas na mga pag-ulan. Samantala, dito naman po sa may area ng Bicol, ang Mimaropa at yung natitirang bahagi ng Kabisayaan ay makakaranas naman ng mga mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan na may kasama rin pagkidlat, pagkulog. At dito po sa may malaking bahagi ng Luzon, nandiyan pa rin ang epekto ng ating tinatawag na northeast monsoon o hanging amihan. So expect natin na magiging maula pa rin ang papawirin at kung may mga pag-ulan, ito po ay mahihina lamang. At sa may laking bahagi ng Luzon, asahan natin ang patuloy na pagbaba ng ating temperatura. Mr. Kada, kahapon po ay halos sunod-sunod po ang pag-i-issue ng Pag-asa ng mga rainfall advisories. Sa ngayon po ba, ano po ba ang latest rainfall advisory ngayon at pwede po ba nating balikan o i-review lang para sa ating mga kababayan kung ano nga ba ang ibig sabihin o yung ano po ba yung pagkakaiba ng mga kulay sa rainfall warning system? Itong mga nakalipas na oras, kaninang alas 4 ng madaling araw, ay halos merong rainfall advisory na inisyo ang ating mga kasamahan sa Pag-asa sa Mindanao at sa Kabisayaan. May mga talagang naobserbahan silang mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may probinsya ng Surigao, gayon din sa ibang bahagi ng Kabisayan at Mindanao. So may mga inaasahan pa rin tayong mga moderate to occasionally heavy rainfall na mga pag-ulan katulad ng ating ipinalabas sa ating public storm warning forecast. At meron tayong tinatawag na color-coded. Una, pag nag-issue tayo ng yellow, ibig sabihin 7.5 to 15 mm na pag-ulan ang inaasahan natin sa loob na 1 oras at patuloy ito magsusunod sa 3 oras. Possible flooding ang ating inaasahan o pagbaba lalo sa low-lying area at sa mga ilog o river. Ibig sabihin, maging aware tayo. Pag naman ang kulay ay orange, ibig sabihin nito, 15 to 30 mm na pag-ulan ang ating inaasahan at talagang nagbabadya ang pagbaha at kailangan tayo maging preparado. At yung worst scenario na color-coded nating binabanggit naman ay yung kulay pula o red, ibig sabihin torrential rain ang ating inaasahan sa mga susunod na oras at pagsukat natin ay 30 mm na pag-ulan at kailangan talaga tayong mag-respond o mag-evacuate. Yan yung pagkakaiba ng ating mga color-coded as far as rainfall warning is concerned. And patuloy po nating babantayan ng mga ilalabas sa mga advisories ng Pag-asa para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na para sa mga areas na direkta nga pong nakakaapekto o naapektuhan ito pong low pressure area na binabantayan natin. Mr. Kada, nitong weekend naman po ay dumami po talaga yung mga areas na nasama sa ating gale warning dahil nga po yan sa malakas na northeast monsoon o hangin amihan. Ngayong umaga po, saan po ba nakataas ang gale warning na ito at ano po yung mga dapat asahan sa mga baybayin na kabilang dito? Dahil pa rin malakas ang ating tinatawag na surge ng ating northeast monsoon o yung pagbugso ng ating malakas na hanging amihan, makikita natin talaga dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon at dito sa may area ng seaboards o baybaying dagat ng Kabisayaan at gayon din sa may ibang baybaying dagat dito sa Mindanao, particular dito sa may Caraga region, sa may Davao, may mga nakataas tayo na gale warning. Ibig sabihin, maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Epekto po ito ng pinagsama nating hanging amihan o yung northeast monsoon at halos yung pagsasama rin ng hangin na dulot ng ating low pressure area na binabantayan. Kaya ang ating payo na kung saan nakataas ang ating gale warning, huwag po munang maglayag, lalong-lalo na nga po kung maliliit na sasakyang pandagat ang ating gagamitin dahil nga po maalon hanggang sa napakaalong karagatan ang mga nasabing baybaying dagat. So ayan po, okay po, naintindihan po natin na kaya po pala kasama rin sa gale warning ito pong ilang areas ng Visayas ay dahil nga po ito sa epekto na rin po ng lakas ng hangin na dulot nito nga low pressure area at hindi lamang po dahil sa hanging amihan. Ay maraming salamat po Mr. Kada sa ibrahang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang po ba nga reminders o kaya naman po ay mga paalala para sa ating mga manonood lalong-lalo na at ngayon nga po ay meron tayong binabantayan na isang sama ng panahon? Para sa ating mga kababayan, hindi po ibig sabihin na kung saan wala tayong bagyo at low pressure area lamang. Kahit low pressure area po lamang ang ating prevailing weather system, magbibigay po talaga ito ng mga pag-ulan at kung minsan ay malakas at magdudulot pa rin po ito ng mga pagguho ng lupa at mga pagbaha. Kaya ang payo po natin, sundin po natin ang ating local government unit o yung po mga provincial o local na disaster managers kung kailangan talaga nating mag-evacuate kung talagang nandyan na ang malalakas na mga pag-ulan. Ay natunghan nga po natin si Mr. Fernando Kada na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset.
Sisikat po ang ating araw, yan po ay 6:24 ng umaga at lulubog naman po yan 5:44 ng hapon. Para naman po sa ating moonrise, yan po ay 3:28 p.m. at ang moonset naman po natin ay 3:47 a.m. Para po sa ating illumination, meron po tayong 91% at para po sa ating phase of the moon, magkakaroon po tayo ng full moon sa darating na January 16, yan po ay sa ganap na 12:52 ng umaga. Asahan po na fully illuminated ang ating buwan at ayon nga po sa Pag-asa, wala naman itong significant effect sa ating panahon maliban na lang sa lagay ng karagatan dahil magkakaroon po ito ng epekto sa ating tide. So asahan po na mas mataas ang high tide sa araw na yan. At bukod po dito sa full moon na ito, alam nyo ba, ayon po sa astronomical diary ng Pag-asa, ang ating moon ay nasa apogee sa darating na January 16. Ibig sabihin po niyan, ang buwan ay nasa pinakamalayong distance mula po yan sa ating mundo. Dahil dito, mas maliit po ang appearance nito kumpara sa mga ordinaryong araw. At ayon nga po sa inthesky.org, ang full moon rin po ay hindi gaano magliliwanag ngayon dahil nga po yan sa epekto ng apogee. At ngayon po alamin po natin ang tidal predictions. Ito po ay courtesy of Namria. High tide po natin ay 7:41 p.m. Yan po ay 0.93 meters. At ang low tide naman ay 4:29 ng umaga. Yan naman po ay negative 0.07 meters. At ngayon nga po, dahil patuloy po tayo nagbabantay sa isang low pressure area na halos nga po stationary o hindi po halos gumagalaw sa mga oras na ito, alamin po natin ano nga ba ang low pressure area at paano nga ba ito nabubuo. Alamin po natin yan dito sa Napapanahong Kaalaman. Ang low pressure area o namumuong sama ng panahon ay nagmumula sa Intertropical Convergence Zone na matatagpuan sa bandang equator ng mundo. Tumatakbo ito pa counterclockwise sa Northern Hemisphere at clockwise naman sa Southern Hemisphere. Ang low pressure area ay nabubuo sa dagat at madalas nanggagaling sa Pacific Ocean, ang pinakamalaking anyong tubig sa mundo. Ang mga ulap, thunderstorm at malakas sa pag-ulan ay nangyayari kapag papalapit na ang low pressure area at kapag ito'y lumakas pa, ito'y nagiging bagyo. Subalit, ang low pressure area ay maaaring lumihis sa inaasahang landas dahil sa epekto ng ridge ng high pressure area. At yan ang napapanahon nating kaalaman ngayong tag-ulan.